Hi mga mates, me again Mawe, and kahapon nga nagluto tayo ng butterfish, ngayon naman ang gusto nila ay ginataang tulingan. Dahil wala nga tulingan, eto na nga lang yung binili ni mama at hindi ko nga alam kung anong tawag dyan. Kanina nga, habang hinihintay ko si mama na linisan yung isda ay niready ko na nga rin yung mga gagamitin kong sangkap. Kita nyo naman kung ano yung mga sangkap na nasa video natin. Kumuha nga rin pala kanina ng dahon ng saging si mama para may gagamitin ako pambalot ng isda. After nga hugasan ni mama yung dahon ng saging ay pinadaan nga ng konti sa apoy. After nga natin yung mabalot lahat, syempre ilalagay na rin natin yung ibang sangkap niya. Syempre hindi mawawala ang luya, bawang, at sibuyas. Siyempre titimplahan mo na nga rin ito ng asin. Naglagay na nga rin ako dito ng konting seasoning, asukal, at paminta. Naglagay nga rin pala ako dito ng suka at gamit ko ang sukang Ilocos, ang kaltong bukene naman. Naglagay rin nga pala ako dito ng 2 basong tubig. Siyempre isasalang na natin sa apoy at dapat yung apoy niya ay nasa medium heat lang para hindi nga agad maluto and masunog sa ilalim. At habang hinihintay ko nga kumulo yung aking niluluto ay niready ko na nga rin itong gagamitin kong gulay niya. Itong pechay nga mga may kailangan nyo nga itong hugasan ng maigi dahil nga yung pinakadumi nito ay nakasingit-singit sa pinakatangkay niya. After ko nga mahugasan, isi-set aside ko lang muna yan and titignan natin yung niluluto natin kung okay na siya. Ayan, kung ganyan na yung itsura niya, ilalagay naman natin yung gata. Ang gamit ko nga pala si Coco Mama, fresh gata yan na naka-pouch 200 ml. Nilagyan ko nga pala ng tubig yung pinaka-pouch natin para na masahid talaga. Ay naku, sa mahal ng bilihin ngayon talaga sa idin mo yung karga. After nga niya, tatapat nga natin ulit ang iluluto natin siya ng mga 2 minutes. After nga ng 2 minutes, ilalagay naman natin yung pechay. Basta nakita nyo medyo luto na yung isda, pwede nyo na yung ilagay. Tatakpan nga natin ulit para maluto naman yung pechay. Nung nakita ko nga kumukulo na, binuksan ko nga ito para makita ko kung luto na yung pechay. Nung nakita ko nga ganyan na itsura niya, luto na yan. And ngayon naman lalagyan ko siya ng sili dahil hanapin nga talaga ng asawa ko yung sili natin. After ko nga pala nilagay yung sili, pinatay ko na din yung apoy. And now, hindi mawawala yung tikipan time natin. Ay napo, nagkutsara pa, nagtinidor pa talaga. Di mabali mo malang ima. Ay lasika, nagimas sika. Luto ka mo tang.